I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or China as a neighbor. You know, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, so we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Greenland ay isang napakalaking isla na matatagpuan sa pagitan ng Arctic at Atlantic Ocean. Halos 80% ng lugar na ito ay balot ng napakakapal na yelo na umaabot hanggang 3 kilometro ang lalim sa ibang bahagi. Sa kabila ng laki nito, mayroon lamang 56,000 tao ang naninirahan dito, kaya masasabi nating napakatahimik ng lugar na ito. Noong taong 2011, nagulat ang buong mundo nang ipahayag ng gobyerno ng Amerika na interesado silang bilhin ang buong isla mula sa bansa ng Denmark. Marami ang nagbiro at nagsabing hindi ito posible dahil sino nga naman ang kukuha sa isang lugar na halos puro yelo lang ang laman at walang masyadong infrastruktura. Pero sa likod ng mga biruan na ito, may mas malalim at mas seryosong plano pala ang Estados Unidos. Hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng mga military base o simpleng pagpapalawak ng teritoryo. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang nakatago sa ilalim ng makapal na yelo ng Greenland na itinuturing ng Amerika na isang malaking kayamanan na nagkakahalaga ng mahigit $3 trilyong? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para masagot natin iyan, kailangan muna nating tingnan ang mga gamit na hawak nyo ngayon tulad ng inyong mga cellphone o laptop. Ang bawat modernong gadget ay nangangailangan ng tinatawag nating rare earth metals para gumana. Sa kasalukuyan, ang bansang China ang may hawak ng halos 60% ng pagmimina at 70% ng pagproseso ng mga mineral na ito sa buong mundo. Ibig sabihin nito, nakadepende ang halos lahat ng bansa sa China pagdating sa teknolohiya. Ang mga mineral na ito ay hindi lang ginagamit sa mga gadget dahil kailangan din ito sa mga makina ng mga jet at mga missile ng militar. Dito na papasok ang kahalagahan ng Greenland dahil naniniwala ang mga eksperto na ang islang ito ang may pinakamalaking deposito ng mga rare earth metals sa labas ng China. Kung makukuha ng Amerika ang access sa mga mineral na ito, hindi na sila aasa pa sa ibang bansa para sa kanilang teknolohiya at seguridad. Isang malaking hamon sa Greenland ay ang kapal ng yelo na nagtatago sa mga yamang ito. Pero dahil sa pagbabago ng klima o global warming, dahan-dahang natutunaw ang mga yelo at unti-unting lumalabas ang mga kayamanan sa ilalim nito. Para sa Amerika, ang Greenland ay parang isang malaking vault o taguan ng pera na ngayon lang nagbubukas. May mga lugar sa isla na mayroong napakataas na kalidad ng zinc at lead na mas madaling iproseso kumpara sa mga minahan sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, mas makakatipid ang sino mang magmimina rito dahil hindi na nila kailangan pang maghukay ng masyadong maraming lupa para makakuha ng mahahalagang metal. Maaaring isipin nyo na napakamahal bilhin at panatilihin ang isang buong isla. Sa ngayon, ang Denmark ay nagbabayad ng mahigit $500 milyong bawat taon para suportahan ang ekonomiya ng Greenland. Malaking pera ito para sa Denmark pero para sa Amerika, barya lang ang halagang ito. Kung ihahambing natin sa budget ng militar ng Amerika, ang perang pambayad sa Greenland ay mas maliit pa kaysa sa ginagastos nila para lang sa air conditioning ng kanilang mga sundalo sa mga disyerto noong nakaraang mga taon. Kayang-kaya itong bayaran ng Amerika kung ang kapalit naman ay ang kontrol sa mga mineral na magpapatakbo sa ekonomiya ng buong mundo sa hinaharap. Bukod sa mga metal, may isa pang itim na ginto na matatagpuan sa paligid ng Greenland at ito ay ang langis. Tinatansya ng mga eksperto na mayroong mahigit 17 bilyong bariles ng langis at napakaraming natural gas sa ilalim ng dagat nito. Ang halaga nito ay umaabot sa mahigit $1 trilyong.
Kung mahahati ang perang ito sa bawat taong nakatira sa Greenland, bawat isa sa kanila ay magiging bilyonaryo. Pero sa ngayon, ang gobyerno ng Greenland ay pinahinto muna ang paghahanap ng bagong langis dahil gusto nilang protektahan ang kanilang kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng Amerika na pumasok sa eksena dahil sila ang may sapat na pera at teknolohiya para kunin ang mga yamang ito na hindi kayang gawin ng Greenland o ng Denmark ng mag-isa. Bagamat napakalaki ng halaga ng langis na matatagpuan sa Greenland, may isang mabigat na dahilan rin kung bakit hindi agad ito kinukuha ng kanilang gobyerno. Sa sobrang lamig ng tubig sa dagat ng North Atlantic, ang anumang tagas o oil spill ay hindi madaling malinis. Sa ibang maiinit na lugar, may mga maliliit na organismo na kumakain sa langis o kaya ay mabilis itong sumisingaw sa hangin. Pero sa Greenland, ang langis ay mananatili lang doon sa loob ng maraming dekada at sisirain ang buong karagatan. Para sa mga mamamayan ng isla, ang yaman mula sa langis ay walang silbi kung kapalit naman nito ay ang pagkamatay ng kanilang kalikasan. Gayunpaman para sa Estados Unidos, ang langis na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol rin sa seguridad ng kanilang supply ng enerhiya sa hinaharap. Maliban sa mga metal at langis, ang lokasyon mismo ng Greenland ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito gustong makuha ng Amerika. Sa usapin ng depensa, tinatawag ang Greenland na hallway o pasilyo ng mundo. Isipin nyo ang isang bahay kung saan ang pasilyo ang nagdudugtong sa kusina at kwarto. Kung may magkandado sa pinto ng pasilyong iyon, hindi ka makakatawid sa ibang bahagi ng bahay. Sa mapa ng mundo, mayroong tinatawag na Guyot Gap na binubuo ng Greenland, Iceland at United Kingdom. Ito ang nagsisilbing gate o pinto para sa mga barko at submarino ng Russia na gustong pumunta sa Atlantic Ocean. Kung kontrolado ng Amerika ang Greenland, para silang naglagay ng gwardiya sa mismong pinto ng kanilang kalaban. Mas madali nilang mababantayan ang bawat galaw ng mga submarino bago pa man ang mga ito makarating sa malawak na karagatan. Dahil sa makabagong teknolohiya, ang labanan ngayon ay hindi na lang sa lupa kundi pati na rin sa kalawakan. Sa hilagang bahagi ng Greenland, matatagpuan ang Pituffik Space Base na siyang pinakamalayong base militar ng Amerika sa hilaga. Ang mga radar dito ay hindi nakatingin sa paligid kundi nakatutok sa itaas o sa mga bituin. Ito ang nagsisilbing unang mata o early warning system para sa buong North America. Kung sakaling may magpakawala ng missile mula sa kabilang panig ng mundo patungo sa mga syudad ng Amerika, ang base sa Greenland ang unang makakakita nito. Napakalaki ng papel nito para mabigyan ng sapat na oras ang Amerika na dumepensa at protektahan ang kanilang mga mamamayan. Maraming tao ang nag-iisip kung paano nga babalak makuha ng Amerika ang islang ito. Maaring isipin ng iba na gagamit sila ng dahas, pero malabong mangyari iyon dahil masisira ang relasyon nila sa ibang mga bansa. Sa halip ng mga sundalo, mas malamang na gumamit ang Amerika ng mga eksperto sa negosasyon at pera. Maaari silang mag-alok ng napakalaking pondo para sa mga kalsada, ospital at trabaho sa Greenland para mahikayat ang mga tao na sumama sa kanila. Hindi ito imposibleng mangyari dahil nagawa na ito ng Denmark noon. Noong taong 1917, binili lang ng Amerika ang Virgin Islands mula sa Denmark sa pamamagitan ng pagbabayad ng ginto. Sa usaping ito, hindi lang ang United States ang may ganitong kwento. Maraming beses na sa kasaysayan na ang isang maliit na teritoryo ay sumama sa mas malaking bansa para sa ikauunlad ng kanilang buhay. Isang magandang halimbawa ang Sikkim sa Himalayas. Dati silang isang kaharian na may sariling hari, pero noong taong 1975, halos lahat ng tao doon ay bumoto na sumama na lang sa India. Bakit? Dahil gusto nilang maging bahagi ng isang mabilis na lumalagong ekonomiya. Ngayon ang Sikkim ang isa sa pinakamayamang estado sa kanilang rehiyon. Ganyan din ang nangyari sa Mayotte, isang grupo ng mga isla sa Indian Ocean. Mas pinili nilang manatiling bahagi ng France kaysa maging malaya tulad ng kanilang mga kapitbahay. Dahil dito, ang kanilang kita ay 10 beses na mas mataas at mayroon silang access sa mga benepisyo at pasaporte ng Europe. Nagawa na rin ito ng Amerika noon sa Alaska.
Noong binili nila ang Alaska mula sa Russia, marami ang tumawa at nagsabing sayang lang ang pera sa isang malaking icebox o lalagyan ng yelo. Pero nagkamali sila. Ang Alaska ay naging isang malaking jackpot dahil sa dami ng langis at ginto na nakuha rito. Ang halaga ng yamang nakuha sa Alaska ay mahigit 100,000 beses kaysa sa orihinal na presyong ibinayad ng Amerika. Maging ang Pilipinas ay dumaan sa ganitong proseso nang bayaran ng Amerika ang Spain noong 1898. Bagamat naging masalimuot ang ating kasaysayan bago ang World War II, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na kita sa buong Asya dahil sa mga investment ng Amerika sa edukasyon at infrastruktura. Kaya naman sa kaso ng Greenland, ang tanong ay paano ito gagawin ng Amerika ngayon? May mga plano na silang inihahanda para alukin ang Denmark at ang mga tao sa Greenland. Maaaring bayaran ng Amerika ang malaking bahagi ng utang ng Denmark o kaya ay magbigay ng direktang pera sa bawat mamamayang Danish. Para naman sa mga tao sa Greenland, ang alok ay maaaring isang dambuhalang pondo na magbibigay sa bawat pamilya ng sapat na pera para mabuhay ng marangya habang buhay. Kung ikaw ang tatanungin, kung bibigyan ka ba ng napakalaking halaga ng pera kapalit ng pagiging bahagi ng ibang bansa, papayag ka ba? O mas mahalaga pa rin para sa iyo ang sariling bandila at kalayaan kaysa sa anumang yaman? Ano ang masasabi niyo sa planong ito ng Amerika? Isulat ang inyong opinyon sa comment section dahil gusto kong malaman ang pananaw niyo tungkol dito. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.